Babae ang bodyguard ko, Dad. Napangiwi si Savannah nang marinig ang malakas na bulyaw ni Marco sa ama nito na napailing na lang. Nakatayo siya sa harapan ng mga ito at abala sa pagtingin sa mga furnitures na tila ginto sa kanyang mga mata. Tinignan niya ang binata na ngayon nakatingin sa kanya. Tila nagdududa pa ata sa kakayahan niya. Siya ang magaling sa kanilang pamilya. Kaya siya ang pinadala ni Vlad para bantayan ka. Alam mo naman na tumatakbo ako bilang mayor ng lugar na to. At alam mo rin na delikado ang panahon ngayon dahil sa bali-balitang may gumagalang mamamatay tao. Saad ni Rojas sa anak. Pilit itong tinatago ang katotohanan sa mga kalaban. Pero Dad, napabuntong hininga si Marco. Hindi ka ba nababahala na baka ako pa yung tumulong sa kanya imbis na akong tulungan niya? Tumawa si Rojas, dahilan para mapakurap ang anak nito. Marco, iho, ang kanilang ahensya ay tanyag sa loob at labas ng bansa. Hindi kasi available si Amelia, lalo na't iba naman ang trabaho niya. She's her half-sister. Kaya naman, si Savannah ang nandito. Ito na ang buhay ni Savannah magmula pa ng bata siya. Magmula nang tumuntong siya sa 18 taong gulang, pinasok siya ng kanyang ama sa agency bilang secret agent upang protektahan ang kanilang pamilya. Ganon din ang mga anak niya. Maaga siya nagkaroon ng mga anak at maaga rin sila naghiwalay ng lalaki. Dahil hindi ito naging mabuti para sa kanya, ngunit ngayon, magkaibigan pa rin sila. Habang ang kapatid niya naman sa ina, ibang trabaho ang tinahak kesa sa kanya, kaya siya ang naging agent sa pamilya. Hey! Tawag ni Marco. Yes, sir. Tanong ni Savannah habang nakaupo sa sofa. Umupo ito sa tabi niya. Sigurado ka bang kaya mo ako ipagtanggol? Babae ka. At alam, babae nga ako, pero hindi ibig sabihin na mahina na ako. Hindi mo pa pinasa ang impormasyon tungkol sa akin? Nakangising tanong ni Savannah. Binasa ko. Asik ni Marco. Natawa naman ng mahina ang babae. Binasa mo pala, edi wala tayong problema ngayon, sir. Tinitigan ni Marco ang babae at aaminin nga niya na nakaka-intimidate ang aura nito. Marahil sa matalim na mga mata nito. Maganda ang pangangatawan ni Savannah. At bagay ito sa mga action movies dahil sa tindig ng katawan nito. Napansin din ni Marco ang maliit itong muka at ang mapula nitong labi at pisngi. Maganda nga ito. Ngunit bakit ba siya humahanga dito? Sir, tawag ni Savannah. Bakit? Nakakunot ang noon ni Marco. See you bukas. Nakangiting sabi ni Savannah. Nagtaas ng kilay si Marco. One rule. Don't fall in love with me, okay? Bodyguard lang kita. Natawa naman ang babae. Okay, sir. If you say so. Anak nang. Bulong ni Marco at agad umiwas ng tingin. Such a temp. Pagkalabas pala ni Savannah sa mansyon ng mga Monticello, nakatanggap siya ng tawag galing sa kanyang sekretarya. Napailing naman siya nang malaman na gumawa na naman ng gulo ang mga anak niya sa agency na kung nasa ng panganay niya si Sandro na paaway na naman sa ibang kasamahan nito. Umuwi ang babae sa kanilang bahay at naabutan ng mga anak na nagtuturoan pa. Ikaw ang magsabi kay mama, kuya. Saad ni Sam. Anong ako? Ikaw na, Sabrina. Malakas ka naman kay mama eh. Turo nito sa kapatid na babae. What? Hindi naman ako nanuntok at gumawa ng gulo, no? Dapat sa 7 na lang. Napanguso ang batang babae. Paano na yan, kuya? Papagalitan tayo ni mama kapag nalaman. Nakipag-away na naman kayo? Gumawa ng gulo sa agency? Pagsabat ni Savannah sa usapan ng mga anak. Nanlaki ang mga mata ng kanyang 5 anak na tila nakakita ng multo nang makita siyang naglalakad papunta sa malaki at mahabang sofa. Mama, si Kuya Sandro pa may kasalanan. Biglang saad ni Sebi. What? Sigaw ni Sandro. Opo, mama, siya po nagsimula na naman ng gulo dahil pikon.
Saad ni Sabrina at tinuro ang kapatid. Nagsuntukan po sila doon, Mama, tapos nagbunutan sila ng baril kanina. Nakakatakot nga po, Mama. Napayakap si Seven sa katawan. Napahawak naman si Savannah sa kanyang ulo nang marinig ang sinabi ng kanyang mga anak. Hindi niya ata alam kung sino ang pakikinggan niya dahil lahat ng mga ito sabay-sabay na nagsasalita. Ngunit hindi niya rin kayang pagalitan ng mga ito dahil ayaw niya sigawan ng kanyang mga anak. Fine. Saad ni Savannah. Tumigil ang mga bata. Tatawag ako sa agency at aalamin ko ang nangyari. Hindi ka po ba galit, Mama? Ba't pa ako magagalit kung nangyari na anak? Ngumiti siya. Napabuntong hininga si Sandro at nilapitan ang kanyang ina. I'm sorry, Mama. Hindi ko po sinadya na gumawa ng gulo. Sadyang napikon lang po ako dahil sinabihan nila akong walang tatay. Natigilan siya at napatitig sa kanyang anak. Sandro. Okay lang po, Mama. Sinabi ko naman sa kanila na ikaw ang agent ni Lolo at ikaw ang tatay ko. Kahit babae ka. Kakausapin ko si Daddy bukas nang sa ganun hindi na maulit to. Tumango si Sandro. I'm sorry po ulit. Niyakap ni Savannah ang kanyang mga anak at nilapitan pa ang 4 niyang anak. Huminga siya ng malalim at pinagmasdan ang mga ito dahil pakiramdam niya, maaga siyang tatanda sa mga anak niya na panay gawa ng gulo. Architect, girlfriend mo? Ganda ha? Napakurap-kurap naman si Savannah at napatingin kay Marco na napaawang ang labi at agad napahawak sa leeg nito. Tinignan nilang dalawa ang nagtanong at nakita ng aasar nitong ngiti sa kanilang dalawa. No, bodyguard ko siya. Agap ni Marco. Huh? Kailan ka pa nagkaroon ng babaeng bodyguard? Ito naman si architect. Niloloko mo naman kami. Natatawang Saad ng lalaki. Alam mo, magtrabaho ka na lang, tsaka tsismoso ka. Inis na sabi ni Sandro. Tumawa ang dalawa. Ewan ko sa'yo. Bagong babae na naman, hindi na nadala. Mabilis silang umalis doon at agad humarap sa kanyang binata. Halatang hindi ito komportable at parang naiilang pa ito sa kanya. Nagtaas ng kilay si Savannah at humalukip-kip dahilan para mataranta ito at mapatingin sa kanya. Mga kaibigan ko, si Eunice at Brian. Loko rin ang isang yun eh. Hindi ko kasi sinabi sa kanya na may bodyguard ako na babae. Napakamot ito sa batok. Ayos lang naman sa akin. Huh? Nagtatakang tanong ni Marco. Mukhang sanay ka na ata na marami kang babaeng dinadala dito, kaya hindi na ako nagulat. Kalmadong sabi ni Savannah. Nagtaas ng kilay si Marco. Paano ka naman nakakasiguro na marami akong babaeng dinadala dito? Ngumiti ang babae. Dahil amoy na amoy ko ang pagiging babaero mo, sir. Napahawak sa dibdib ang binata at natawa. Ouch ha? Reality hurts talaga, sir. Nakangiting sabi ni Savannah. Sa sumunod na oras, naging abala ang babae sa pagbabantay sa binata na ngayon, seryoso na sa ginagawa nito. Aaminin niya na gwapo ito. Matangkad, moreno pero babaero. Gusto niyang mapangiwi sa mga kasama nitong architect at engineer na alam niyang sinasadya na ibaba ang damit para makita ang dibdib at magsuot ng skirt upang makita ang mga hita. Huminga siya ng malalim at agad tinignan si Marco na panay ang sulyap sa kanya. Tubig. Saad ni Marco, makalipas ng ilang minuto. Ang init dito. Pwede ka naman magpahinga sa loob ng restaurant at isa pa. I'm fine. Binuksan ng babae ang mineral water at uminom. Napalunok naman si Marco at napatingin sa babae. Pagkain, ayaw mo rin? Umiling si Savannah at pinunasan ng labi sa pamamagitan ng tissue. Nagkatinginan silang dalawa at mabilis na nangunot ang noon ng babae nang makitang titig na titig sa kanya si Marco. Kaya agad niyang pinitik ang ilong nito. Aray! Malakas nitong singhal. Kanina mo pa ako tinitignan.
Hindi no, assuming ka lang. Umirap ang lalaki. Ngumisi si Savannah at tinignan ito. Balik na sa trabaho. Pwede ba? Tigilan mo yung kakangisi mo sa akin. It's disgusting. Iritadong saad ni Marco. Unless, you're flirting with me. Napangiwi si Savannah at tinignan ng lalaki. At agad naglakad papasok sa loob. Umupo siya doon at pinanood ang mga dumadaan na tao. Ngunit habang nasa kalagitnaan siya ng tingin, may nakita siyang isang building, kung saan, meron din siyang nakikita doon sa building na yon. Mataas man yun ng konti, kitang-kita niya ang nguso ng baril at ang taong nakadapa doon. Sandro anak. Tawag ni Savannah. Yes, Mama. May papagawa ko sa'yo. Ibibigay ko ang address sa'yo. Saad niya. Tumigil sa paglalaro si Sandro ng kutsilyo. Papunta na po ako, Mama. Ilang minuto lang ang nakalipas, dumating ang kanyang panganay na anak. Mabilis niyang tinuro ang building at agad na tumango sa isa't isa. Mabilis na naglakad si Savannah. Papunta sa boss at tumabi sa gilid nito. May problema ba? Wala naman, sir. Gusto ko lang makita ang ginagawa mo. Wala kang alam sa ganito, Savannah. Don't act as if you know this thing. Natatawang sabi ng lalaki. Tinignan ni Savannah ang anak at agad niyang tinulak si Marco. Nakita niya pa ang isang sniper at mabilis na nilabas ang baril niya. Tumakbo ang babae papunta sa kotse at tumalon doon para makarating sa bubong. Sa layo ng pag-asinta niya, nakakatuwang natamaan niya ang braso nito dahil malapit lang. Savannah! Sigaw ni Marco. Stay there! Malakas na sigaw ng babae. Nag-slide ang babae sa kotse at mabilis na nakita ang anak na nakikipaghabulan sa lalaki. Mabilis niyang tinanggal ang sapatos, binato sa batok nito, dahilan para matumba ang lalaki at di na makatayo pa. Nahuli ko na po, Mama. Saad ni Sandro. Good job. Tinapik niya ang balikat ng anak. Dadalhin ko po ito sa mansyon, Mama. Tatawag na rin po ako ng team para linisin ang kalat. Tumango si Savannah at agad na tinignan ng lalaki na nakatali ang mga kamay. Sumakay sa kotse si Sandro. Dala ang lalaki habang pinapalibutan ng convoy ang sasakyan nito kasama ng butler nito. Anak mo? Gulat na tanong ni Marco. Tinignan ni Savannah ang binata. Okay ka lang? Wala ba masakit sa'yo? Wala naman. Napalunok pa si Marco. Paano mo nagawa ang bagay na yun? Ibig ko sabihin sa taas ng building, nakuha mong tamaan ng lalaki. At ngayon may anak ka? Una, personal kong buhay ang tinatanong mo. Pangalawa, trained ako sa pagiging shooter. Kaya kahit gaano kalayo pa yan, makikita at makikita ko. Hindi maiwasan na mamangha ni Marco habang nakatingin kay Savannah. Maya-maya lang, sumakay sila sa kotse, pauwi. Dahil na rin dumating na ang mga kalalakihan na nakasuot ng puting damit na tila isang janitor. May kaaway ba ang daddy mo? Tanong ni Savannah. Marami. Kailangan mo mag-ingat. 2 sniper ang nakita namin ni Sandro kanina. Possible na tamaan ka nila kung di ko nakita. Napaayos na upo si Marco. Delikado ba talaga? Tumango si Savannah. Hindi kukuha ng bodyguard ang daddy mo galing sa isang malaking agency kung hindi delikado ang buhay mo. Ngayon pa, natatakbo bilang mayor ang daddy mo, mas lalong delikado. Napaisip naman si Marco. Dahil alam niya na delikadong tao rin ang ama niya. Alam din ni Marco na iba pa ang kalaban nito kaysa sa kalaban sa pagiging mayor. Huminga siya ng malalim. Don't worry, you're safe with me. Saad ni Savannah. Dahilan para matigilan ng binata at mapalunok. Tinititigan ni Savannah ang lalaki na ngayon ay nasa kanilang basement. Nakatali ito sa upuan habang nakatali ang mga paa at kamay. Hinawakan ng babae ang upuan at umupo sa harap ng lalaki na nahuli na. Sabihin mo sa akin,
Kung anong dahilan ng pag-target mo kay Marco Montecillo? Tanong niya. Wala akong sasabihin. Uulitin ko ang tanong ko. Sino nag-utos sa'yo para targetin si Mr. Montecillo? Tanong ni Savannah. Ngumisi ang lalaki. Wala akong sasabihin. Manigas ka dyan. Ngumisi si Savannah at agad binato sa lalaki ang upuan na kanyang inuupuan kani-kanina lang. Nanlaki ang mata ng lalaki. Ngunit, ubos agad ang pasensya ni Savannah. Dumating ang kanyang ama at ang 5 niyang anak dahil sa kalabog na narinig nito. Hindi mo pa siguro ako kilala. Kung akong tatanungin mo, kilalang kilala kita. Tinignan ni Savannah ang mga mata nito. Kinakausap kita na maayos, kaya naman sagutin mo ko na maayos. Sino ang leader o boss mo? Saan kang organisasyon naka-assign? Wala akong sasabihin na kahit anong impormasyon patungkol sa amin. Alam ko kung anong klase kayong pamilya. At sa nakikita ko, mukhang mas kailangan mong bantayan si Marco. Saad nito. Bakit ko kailangan bantayan si Marco? Sniper ka ng organisasyon. At sigurado akong may alam ka sa nangyayari. Hindi ka pupunta doon at tututukan ng baril ang lalaking yun kung wala. Malamig na saad ni Savannah at binitiwan ito. Tumawa ang lalaki at napailing. Marami kang dapat bantayan. Una, si Marco. Pangalawa, mga anak mo. At pangatlo, ang pamilya niyong dalawa. Hindi pa ito ang una at hindi rin ito ang huli. Savannah, marami pang darating. Laman ng isip ni Savannah ang sinabi ng lalaki sa kanya. Dahilan para mabilis silang kumilos at naghanap ng impormasyon dahil mukhang kilala nito ang agency nila. Huminga siya ng malalim at napatingin kay Marco na may kausap na babae na halatang hindi negosyo ang pakay nito. Hindi ka ba talaga pwede? Tsaka, lagi mo ba talagang kasama yung bodyguard mo? Nang iinsulto ang tinig ng boses ng babae. Kailangan ko siya palagi, Alex. Hindi pwedeng mawala si Savannah sa tabi ko. Nakangiting sabi ni Marco. Fine. Lumapit ang babae at niyakap ang liig ng binata. Matutulog na lang ako sa kondo mo, is that okay? Natawa si Marco at tinanggal ang kamay nito. No, Alex. Marami pa akong trabaho na tatapusin at isa pa. Hindi ako available bukas at ngayon. Napailing na lang si Savannah at agad lumabas ng mansyon. Nagulat siya na makita ang mga anak na kumakaway sa kanya. Napakurap siya at mabilis pinuntahan ng mga ito na ngayon ay naglalakad papunta sa kanya. Anong ginagawa niyo dito? Gusto ko lang po namin bisitahin, Mama. Saad ni Sabrina. Tsaka gusto rin po namin makilala yung binabantayan mo. Nakangiting saad ni Seven at sinilip ang mansyon. Naliit naman ang mga mata ni Savannah. Nakatanggap na naman ako ng notice galing kay Daddy. Kung ano-ano na naman yung gulong pinasok niyo ha, porket may kakayahan kayo sa pakikipaglaban. Mama, pinoprotektahan lang po namin ang pamilya natin. Tsaka po, abala po kami sa school kasi alam po namin magagalit ka. Napatingin sila sa pinto nang lumabas si Marco. Napatigil si Sevi sa pagsasalita. Si Marco naman, nanlaki ang mga mata nang makita silang anim sa labas. Tumabis sa kanya ang mga anak na nakangiti at magalang na nagbaw. Wow, anak mo silang lahat? Namamangha na tanong ni Marco. Napakamot si Savannah sa kanyang batok. Yes, sir. Hi, ako po si Sandro. Saad ng binata. Tinuro nito ang mga kapatid. Sila si Sevi, Sabrina, Sam at Seven. Napangiti naman si Marco sa mga ito. Pasok kayo. It was nice meeting you guys. Napailing na lang si Savannah at agad na sumabay sa kanila. Umupo ang mga ito sa sofa at doon na nga nagumpisa magkwentuhan ng mga ito. Patungkol sa mga nangyari. Nagsimula na rin magtawanan ng mga ito dahilan para magulat si Marco at nakakabigla na mahilig ito sa bata. Maganda po ba ang mama namin? Maganda mama namin, no? Nakangising saad ni Sabrina. Napalunok naman siya.
Medyo. Pagsisinungaling ni Marco. Natawa naman si Sevi. Ako, maraming manliligaw yan si Mama. Puro agent din pero ayaw niya. Bakit? Nagtunog kuryoso ang boses ni Marco. Kahit pa sinabi niya sa sarili na wala siyang pakialam. Kasi po, wala na siyang planong umibig. At saka, para sa kanya wala ng pag-asa yun. Pero alam mo po, bagay kayo. Pabulong na saad ni Sam. Napakurap naman si Marco at tinignan ng babae na abala sa pakikipag-usap sa mga gwardya na nasa labas. Tinignan niya ang mga anak nito at ngumiti. Well, thanks. Saad niya. Pero ingat po kayo dyan kay Mama. Kahit ganyan po yan, strict po yan. Huwag po matigas ulo niyo. Nalaman po namin na delikado ang buhay niyo. Saad ni Sandro. Ha? Sinabi ba ng mami niyo? Lumapit si Seven at bumulong. Nasa bahay po namin ang sniper na gustong barilin kayo. Formal na saad nito. Napalunok si Marco at napatingin sa mga bata na nakangiti. Pumasok si Savannah, dahilan para maputol ang kanilang pag-uusap. Maya-maya lang, dumating ang sundo ng mga anak na babae at umalis na rin. Sumandal si Marco sa pader at tinignan si Savannah. I admire you for raising them. Imagine, lumas sila, ikaw lang mag-isa. Saad ni Marco. Mabait naman sila kaso masakit talaga sila sa ulo. Natatawang sabi ni Savannah. Thanks, Savannah. Para saan? Sa pagligtas sa akin kanina. Kung wala ka siguro sa site, baka nabaril na ako. Trabaho ko yun. At responsibilidad kita magmula nang pumirma ako ng kontrata. Kaya nakikiusap ako wag matigas ang ulo mo. Seryosohin mo sana yung nangyayari sa'yo. Dahil nag-aalala din ako. Nagkatinginan silang dalawa at si Marco ang umiwas ng tingin. Napahawak siya sa dibdib at bumuntong hininga. Mukhang siya pa mismo ang may in love sa babaeng to. Ikaw na ang bahala sa anak ko, Savannah. Masyadong maraming tao at gusto kong bantayan mo siya na mabuti. Tumango si Savannah habang nakatingin sa ama ni Marco. Ilang araw ang nakalipas ngunit wala pa ring progress ang pagtatanong niya sa lalaking nasa basement nila. Ngunit mas naging stricta si Savannah dahil hindi na rin niya alam kung kailan susugod ang mga ito. Ako na po ang bahala sa kanya, sir. Saad niya. Mabuti kung ganun. Sa kotse ka na lang niya sumakay. Ngumiti siya at tumango. Yes, sir. Umaga pa lang, abalan na sa pag-aasikaso ang ama ni Marco upang mag-ikot at kunin ang loob ng mga tao. Tatakbo itong mayor at suportado naman ng pamilya ni Savannah ito. Huminga siya ng malalim habang nagmamaneho ng kotse at nasa passenger seat si Marco. Yung lalaki na nakita mo sa site, nasa na siya? Inosenteng tanong ni Marco kahit alam nito ang sagot. Wala na siya. Paano wala? Hindi ka man naman nakakuha ng impormasyon? Meron pero ang daddy mo ang kausapin mo tungkol dito. Tsaka, I suggest, keep it low-key and quiet. Kita mo namang abala yung daddy mo sa kampanya, di ba? Maybe I should be the one to talk to him about this. Sa ngayon mas mabuting hindi ka na maging pasaway. Bakit pasaway ba ako? Hindi ba, sir? Natatawang saad ni Savannah. Behave na nga ako dito mga nakaraang araw eh. You know, no girls, no bar. Focus lang ako sa trabaho. Kasi naisip ko na mas maganda pala ang ganun. Bakit? May iba na ba nakakuha ng atensyon mo? Ikaw. Yun ang gustong isagot ni Marco. Pero umiling siya at nagiwas ng tingin. Wala. Huwag na natin pag-usapan. Sabi ko nga, don't fall in love with me. Dahil kawawa ka lang. Nakarating sila sa isang lugar kung saan magsisimula ang parade. Handa na ang lahat at marami-rami na rin ang mga tao. Ngumisi si Savannah na makita si Amelia na nakangiti at kalmado nakatayo kasama ang kanilang ama. Savannah! Sigaw ni Amelia. Oh, the mafia lady is here, huh? Niyakap niya ang kapatid. Kamaingay at baka marinig ka nila.
Sabihin nila may dala ka mamamatay tao. Natatawang saad ni Amelia. Anong ginagawa mo dito? Pinapunta ako ni Mommy dito. Sabi niya, bantayan ko raw ang daddy mo at ikaw. Ewan ko ba? Sabi ko nga kaya mo na. Tsaka magbabantay pa ako ng mga bata. Inis na sabi ni Amelia. Well, that's also your job. To protect this family? Nakangising saad ni Savannah. Nagsimula ang parade at nasa tabi ni Savannah ang binata. Napalunok siya ng paypayan siya nito at pagbuksan ng payong. Naglalakad sila para ikutin ang buong lugar. Hanggang sa makarating sa isang covered court. Mainit ba? Tanong ni Marco. Hindi, salamat. Sabihin mo lang sa akin kung mainit Water, ayaw mo rin? Masyado kang concern sa akin. Mas kailangan mo ng tubig. Natatawang saan niya. Mabilis lang din ang naging parada at nakarating sila sa malaking covered court ng eskwelahan. Huminga ng malalim si Savannah. Ngunit bigla na lang nagkagulo ang lahat. Nang sunod-sunod na pagpapaputok ng baril, ang narinig nila mula sa di kalayuan. Mabilis niyang hinila si Marco sa isang kotse. Nilabas ang baril na nakaipit sa pantalon niya. Sir! Nanlaki ang mga mata ni Savannah nang makita ang sugat sa braso nito. I'm fine. Mahinang saad ng binata. Agad niyang hinawakan ang kamay nito dahil sa kanila pumupunta ang bala ng baril. Nagpaputok si Savannah at natamaan ang mga kalalakihang nakasuot ng itim na damit. Inila niya pa si Marco at mabilis na nagpaputok. Nakita pa niya ang kapatid na protektado ang kanyang ama na may hawak din ng baril. Ang mamit daddy ko. Saad ni Marco. Ligtas sila. Kasama nila si Amelia. Kailangan na nating mauna. Savannah! Sigaw ni Marco. Mabilis na hinawakan ng babae ang braso ng lalaking umipit sa liig niya. Tinatapakan niya ng malakas ang paa nito at humawak sa braso nang sa ganun makawala siya. Agad niyang siniko at binaril sa braso ang lalaki at napasinghap siya nang makita si Marco. Marco! Sigaw ng ama nito. Savannah! Mahinang tawag ng binata. Stay there! Lahat ng tao nasa kanila ang tingin. Ngunit mas nag-aalala si Savannah sa kanyang amo. Kinasa niya ang baril gamit ang dalawang daliri. Ngunit inaasahan niya na darating ang dalawa sa mga anak niya. Nakita niya, sina 7 at 7 may hawak na dagger. Pilit mong pinoprotektahan ng mga Monticello na marami din namang kalaban. Hindi ko maintindihan kung bakit masaya pa kayo na tumatakbo bilang mayor kung hayop naman ang ugali mo. Sigaw ng lalaki. Walang kinalaman ng anak ko dito. Hindi kita kilala. Sigaw ng matandang lalaki. Natawa ang lalaki na may hawak kay Marco. Hindi ko kailangan pa magpakilala dahil alam kong kilala mo ako, Rojas. Ikaw ang hayop sa lugar na to. Kayong lahat na mayayaman. Ang hayop sa lugar na to. Diniinan nito ang baril sa noo ng binata. Hindi na natuloy pa ang sasabihin ng matandang lalaki. Nang paliparin ni Sevi ang dagger at tumama yon sa kamay ng lalaki. Napasigaw ito sa sakit. At ginawa yung pagkakataon ni Savannah para tamaan sa hita ang lalaki at kunin si Marco. Amelia, si Marco. Yes, ate. Kalmado ang sabi ni Amelia. Sino sila? Tanong ni Marco. Mukhang malaking suliranin yan, Mr. Monticello. Lalo na't baka isang tao lang na nasa basement ni Savannah at ang mga taong humahabol sa'yo, magkapareho lang na ahensya. Napalunok siya at nagpasalamat sa mga bata. Huminga siya ng malalim at tinignan si Marco. Dahil sandali siyang nakaramdam ng pag-aalala. Pasaway man ito. Ngunit alam niyang wala itong alam sa nangyayari. Okay ka lang? Bakas sa boses ni Savannah ang pag-aalala. Nag-aalala ka na ngayon. Ngumisi si Marco. Nagtagis ang panga ng babae at napailing. Blanco itong tumingin sa unahan. Gagamutin ko ang sugat mo. Tsaka tayo mag-usap.
Umupo si Savannah habang nasa loob sila ng library. Tinignan niya ang ama ni Marco na may nilalabas na papel at ilang dokumento na hindi niya alam kung para saan. Gusto ko malaman kung anong dahilan. Ba't kayo hinahabol? Tanong niya. Mahabang kwento. Pero kung di ako nagkakamali, isa lang sila sa mga kalaban ko sa negosyo. Iisang tao lang ang alam kong may kinalaman sa lahat ng ito. Saad ni Rojas. Nasa mansyon ng lalaking nahuli ko nung unang beses na may muntik mangyari sa kanya. Ngayon, gusto kong malaman kung bakit parang kilalang kilala niya ang pamilya ko, maging ang pamilya mo. Saad ni Savannah. Huminga ng malalim si Rojas. Siya, si Giovanni. Leader ng isang sindikato at kilala din bilang dealer sa casino. Tinuro nito ang isang matandang lalaki na halatang foreigner. His wife and son died. Sinisisi niya ako sa pagkamatay ng asawa niya. Dahil mas inuna nila ang asawa ko. Dahil manganganak na si Jasmine kay Marco. Tinitigan ni Savannah ang litrato. At ang naalala ay sinabi ng lalaki sa kanilang mansyon. Mukhang malaking problema nga ito. Dahil buhay ang gustong kunin. Tinignan ni Savannah ang mga dokumento at napabuntong hininga siya. At mukhang babalik at babalik ang mga ito upang maghiganti. Sa tingin ko, kilala niya rin ang pamilya ko. Pakiramdam nila, hadlang ako. Dahil lagi ako nasa tabi ni Marco. Tumango ang matandang lalaki. Hindi ko sila lubos na halala. Ngunit mukhang ito ang paraan nila para maghiganti. Lahat ng impormasyon nasa dokumento na ito. At nakikiusap ako, Savannah. Protektahan mo ang anak ko. Binasa niya ang mga nakasulat na dokumento at lahat ng iligal na gawain nito. Bumuntong hininga siya at naisip na delikado nga ang sitwasyon. At mas lalong gusto niyang mag-ingat para sa mga anak. Savannah. Tawag ni Marco. Nagangat siya ng tingin at nakita ang binata. Kumusta ang lagay mo? Ayos naman. Dumating ang kapatid ko kanina para gamutin ako. Ikaw, wala ba masakit sa'yo? Wala naman. Umupo si Marco sa katapat na sofa. Thank you. Mahinang sabi nito. Natigilan ng babae at tinignan ng binata na marahang nakatingin sa kanya. Napalunok siya at pinagmasdan ang mukha nito. Pero wag mo nang uulitin na sumugod ulit mag-isa. Hindi ko kakayanin. Hindi ko rin naman hahayaan na makuha ka nila sa akin. Bahagyang napasinghap si Marco at napamura sa isipan dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. Pinagmasdan niya si Savannah na nakatitig sa kanya. At gusto nitong tumakbo na lang, ngunit di siya makaalis sa kinauupuan niya. Bodyguard mo ako, Marco. Kargo kita sa lahat ng bagay. Mabuti nga nabawasan yung aalalahanin ko eh. Dahil hindi ka na lumalabas. Ang nangyari kanina, sinyalis yun na kailangan mo magdoble ingat sa paligid mo. Kung kinakailangan mo wag magtiwala, gawin mo. Paliwanag ni Savannah. Tumango si Marco. Wala akong idea sa mga ganito. Dahil madalas wala namang sinasabi sa akin si Daddy. Pero pakaramdam ko ligtas ako kapag nandyan ka. Kapag nakikita kita. I feel safe and secure. Are you flirting with me with those lines? You wish. Natawa si Marco na sinabi yon. Wine? Nakangising alok ni Savannah. Ngumiti naman si Marco at kumindat pa dito. Sure. Sabay nilang pinagmamasdan ng malawak na swimming pool habang ang mga paa nila naglalaro sa tubig. Napangiti si Savannah at ngayon lang siya nakaramdam ng kapayapaan. Tahimik na gabi. May ingay ng mga ibon at sumasayaw na puno sa tabi nila. Huminga siya ng malalim at sumimsim ng wine sa baso. Nasaan nga pala ang ama ng mga bata? Wala na. You mean,
Natawa siya ng mahina. Nasa kabilang bahay kasama ang bago niyang asawa at anak. Bakit? I mean, you're rich. Bumuntong hininga si Savannah. Ayaw niya sa pamilya ko dahil delikado. My half-sister is a mafia lady at ang tatay ko agent. Buong buhay ko, umiikot ang mundo ko sa karahasan, armas at delikadong sitwasyon. Sinong tao ang gugustuhin na pasukin ng mundo ko? Napalunok si Marco dahil gusto nitong sumagot sa tanong ni Savannah. Kinagat niya ang labi at pinaglaruan ang baso ng wine. There are a lot of people out there na deserve ng pagmamahal mo, Savannah. You just have to look for someone. Ikaw ba? Kung tatanungin kita, na ngayon nakita mo ang pamilya ko, tatanggapin mo ba ang sitwasyon ko? Seryosong tanong ni Savannah. Yes. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Marco. Nagkatinginan silang dalawa at napalunok si Savannah. Tatanggapin mo ako? Ngumiti si Marco. Oo naman, Savannah. Hindi naman nakabase sa delikadong sitwasyon ng pagmamahal o sa kung anong buhay na meron ka ngayon. Kapag tanggap ka at mahal ka, walang magiging hadlang. In my case, since you asked me, yan ang sagot ko. Napangiti si Savannah at naging kampante sa sagot ni Marco. Sa simpleng sagot nito kumalma ang puso niya. At ngayon, nagtataka na siya kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Kung kasama pa ba sa misyon niya ang mahulog sa kliyente niya. Dahan-dahan. Natatawang sabi ni Marco. Tumawa rin si Savannah at pumunta sa kusina habang hawak nito ang kamay niya. Parang gusto ko ng cake. Meron dyan, let me see. Saad ni Marco. Napasandal si Savannah sa sink, dahilan para mapatingin sa kanya si Marco. Pareho nang mapungay ang mga mata nila dahil sa wine na ininom nila. Napalunok ang babae nang ikulong siya nito sa magkabilang braso. Anong ginagawa mo? Tanong ni Savannah. Gusto ko lang makita kung gaano kaganda. You're attracted to me. Nang aasar na tanong ng babae. Yes. Tinagilid ni Marco ang ulo at pinagmasdan ng babae. May masasabi ka? You're kidding me. Ikaw na nagsabi. Don't fall in love with you and now? Ngumisi si Marco at tinampian ng halikang pisngi ng babae. Nagdala yon ng libo-libong boltahe ng kuryente sa katawan ni Savannah. Nanlaki din ang mga mata niya. Napakurap siya at tinignan nito. Well, I broke my own rules. And I'm falling deeper with you, Savannah. Mommy? Boyfriend mo na po siya? Nanlaki ang mga mata ni Savannah nang magtanong ang anak niya. Nasa isa silang park kung saan kasama nila si Marco na nakikipag-usap sa mga anak niya. Tinignan ni Savannah si Sabrina na nakangiti sa kanya. Kliyente ko siya. Talaga po? Kung tignan ka po niya parang may crush siya sa'yo. At saan mo naman nalaman yung crush-crush na yan? Taas kilay na tanong ni Savannah. Narinig ko po sa klase ko, Mama. Lagi po kasi nilang tinitignan, crush nila, kaya ko po tinatanong. May crush lang po siguro yan sa school, Mama. Nakangising sabi ni Sam. Oo nga po, Mama. Baka kaya niya alam na may crush siya si Sir Marco kasi may crush. Wala akong crush. Baka ikaw yun. May crush yan sa agency, Mama. Kaya lagi po yan Tinakpan ni Sevi ang bibig ng kapatid. Alam mo, kumain ka na lang. Napailing na lang si Savannah at napatingin kila Sandro at Marco. Nagpapasalamat na lang siya dahil hindi na matigas ang ulo ng mga anak niya. Dahil suspended ito sa training. Natawa siya nang maalala ang ginawa ng mga ito dahil nang alam na naman to sa misyon. Sabi po ni Lolo, babalik po kami pagkatapos ng 1 week. Hindi na po talaga kami uulit, Mama. Miss ko na humawak ng pana. Saad ni Sabrina. Hindi nga po kami dumating doon, baka wala na po sila eh. Hindi po kasi nila matanggap na mas alam namin ang lugar. Umiling si Sevi. Kamusta naman yung lalaki nasa basement? Tanong ni Savannah. Umirap si Sabrina. As usual,
Wala na naman po siyang matinong sagot. Akala nga po niya, nauto niya kami pare-pareho eh. Basta, bantayan niyo lang yun. Baka anak yun ng nasa litrato na sinend ko sa inyong magkakapatid. At baka kapag nakatakas yun, hindi na natin alam kung saan siya hanapin. Sa sumunod na oras, pinanood niya ang mga anak na magpalipad ng saranggola. Tuwang-tuwa ang mga ito habang inaalalayan sila ni Marco na hindi matigil kakatawa. Napangiti siya at naisip na mabait naman ang binata at pasaway lang ito sa mga nakalipas na araw na ginagawang biro ang sitwasyon niya. Salamat pala, tuwang-tuwa ang mga bata. Ngumiti lang ang binata sa kanya. Gusto ko rin napasukin ang mundo nila. Napalunok si Savannah at naalala ang sinabi nito sa kanya. Pero sigurado ka ba sa ginagawa mo? Yes. Desidido na ako naligawan ka at mahalin ang mga bata. May kilitiman sa puso ni Savannah dahil sa sinabi nito. Hindi pa rin maalis sa kanya ang kaba. Kaba? Dahil baka kalaunan magsawa ito. Takot? Dahil baka sa sumunod na araw mawala ito. Mama! Tawag ni Sandro. Bakit anak? Lumapit ang batang lalaki at may binulong. Odred. Natigilan si Savannah nang mapagtanto ang sinabi ng anak niya. May nakasunod sa atin? Tumango ito. Babae at lalaki po, mama. Sa tingin ko po, nasa litrato sila na binigay mo sa amin. Nandito sila kanina. Bantayan mo yung mga kapatid mo. Utos niya. Pasimpleng tinignan ni Savannah ang paligid at napasinghap siya dahil nandun nga sa di kaliguan ng isang babae at lalaki. Huminga siya ng malalim at agad hinawakan si Marco na napatingin sa kanya. May problema ba? Kailangan na nating umalis. Bakit ano? Hindi na nila natapos ang sasabihin nang may mga lumipad na kutsilyo. Nasugatan ang pisngi ni Savannah kaya nanlaki ang mga mata ni Marco at napatingin sa unahan. Nasira ba namin ang bonding niyo? Kumaway ang isang babae na violet ang lipstick. Tumawa ang isang lalaki na kulay blonde ang buhok habang hawak si Seven. 5 bata ha? Family bonding? Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Nandito kami para kunin ang kapatid namin na tinago ng babaeng to. Tinuro nito si Savannah na nakatingin sa kanila. Ngumiti si Savannah. Hindi mo siya makukuha dahil bago mo yun magawa, patay ka na. Nagtagis ang panga ng babae at agad na hinawakan si Sandro. Ngunit mas lalong napangisi si Savannah nang hawakan ng anak niya ang braso nito at pinaikot patalikod. Sinabayan pa ng malakas na sipa mula sa likod. Habang si Sabrina naman, malakas na siniko sa sikmura ang lalaki na nakakatawang nasaktan sa ginawa ng 13 anyos niyang anak. 2 pa lang yan. Mayabang na sad ni Savannah. Tinignan niya ang 2 anak na naglakad papunta sa unahan. Napaatras ang lalaki at galit na tinignan silang 7. Magtutuos tayo. Akala mo ba? Hindi namin alam ang kahinaan mo. Akala mo ba? Hindi ito ang unang beses na magtutuos tayong 2. Maghintay ka. Hihintayin kita kung ganun. Tumawa ang lalaki. Pagsisisihan mo, umarang ka sa plano namin na dapat ang lalaking yan hindi na nabuhay pa. Napalunok si Marco dahil sa nakikita niya. Pakiramdam niya malaki talaga ang galit ng mga ito sa kanya. Nang makaalis sa mga ito, napatingin siya kay Savannah at agad niyang nilabas ang panyo. Are you okay? Okay lang ako. Anong gagawin nila? Anong kahinaan? Nagangat ang tingin si Savannah at pinagmasdan ng mga anak. Huminga siya ng malalim at tinignan ng mga ito. Delikado silang tao, Marco. Hindi ko alam kung anong kakayahan na meron sila. Pero kailangan mo mag-ingat. Pero kailangan mo rin mag-ingat. Nandiyan ang mga anak ko. Nandiyan ang kapatid ko, Marco. Hindi natin alam kung ba't sila tahimik ngayon, ngunit kailangan pa rin nating maghanda. Sa ngayon, kailangan mo manatili muna sa mansyon niyo hanggat delikado at tahimik pa. Kami ni Daddy, sisiguraduhin namin ang kaligtasan niyo. Napatango si Marco
at niyakap ang babae na napayakap sa kanya. Hinalikan niya ang ulo nito at napapikit. Nasaan si Daddy? Nanlalaki ang mga mata ni Savannah at sinipa ang lalaki sa basement. Natumba ito sa upuan at malakas na tumawa. Dahilan para mas lalong kumulo ang dugo ni Savannah. Sabi ko naman sa'yo, maghintay ka lang, di ba? Marami ka pang dapat pagtuunan ng pansin. Natatawang saad nito. Malakas itong sinuntok ni Savannah sa panga. Kapag may nangyaring masama sa tatay ko, sisiguraduhin mo handa ka, tarantado ka. Lumabas siya ng basement at mabilis niyang tinawag ang mga tauhan. Maging ang ina nila, naabala sa agency, nagpadala ng mga tao para hanapin ang kanilang ama. Sumakay si Savannah sa motor at mabilis na pumunta sa opisina nito sa hindi kalayuan. Sam, bantayan niyo ng mabuti ang lalaking yan. Utos niya sa anak. Ako lang po at si Ate Sabrina ang nandito, Mama. Nakasunod po sila Kuya Sandro at Sevi. Tatawagan kita mamaya. Mag-ingat kayo. Nakarating siya sa opisina nito at agad nakita ang ama na nakatali ang kamay at paa. Sa harap nito ay ang lalaking nakasama ng babaeng nakalipstick na violet. Natigilan si Savannah at tinignan ng ama na dahan-dahang napailing na tila may pinapahiwatig. Nandito ka na pala. Kasama ba sa plano niyo ang idamay ang pamilya ko? Marami ka pang di alam, Savannah. Ngunit mas gusto ko pang pagtuunan mo ng pansin ng tatay mo at ang tatay ni Marco. Paano mo pagsasabay-sabayan ang lahat? Saad ng babae at tumawa ng malakas. Huwag kang mag-alala. Dahil sa dami ng tao na meron kami, hindi makakatakas sa mga tao mo. Sumugod ang babae sa kanya at aaminin niya, mabilis ito at tila pinaglalaroan ang bawat kilos niya. Nang makakuha siya ng tamang tiyempo, mabilis niyang nakuha ang paa nito at mabilis binalibag sa sahig. Sinampal ni Savannah ang mukha nito at agad kinaladkad para ihampas ang ulo nito sa pader. Savannah! Sigaw ng kanyang ama. Nagtatagis ang panga niya at itinayo ang kalaban. Nagkatinginan silang dalawa at agad gumisi ang babae. Dahilan? Para magtaka siya at mangunot ang noo niya. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Savannah. Akala ko ba matalino ka? Ano sinasabi mo? Kasama ito sa plano, Savannah. Di mo ba napapansin? Hawak ko ang tatay mo. Hawak ni Josh ang tatay ni Marco. Ngayon sa aming 4 na anak ni Giovanni na natira. Sinong may hawak? Sa kapatid ko. Natigilan si Savannah at malakas sinuntok ang babae. Dali-dali niyang pinakawalan ng ama at mabilis tinawagan ng anak. Ngunit walang sumasagot sa tawag, kaya kinabahan siya at tinawagan si Marco. Wala ring sumasagot. Nakaramdam siya ng panghihina. Hello, Sabrina, anak? Nag-aalala na sagot ni Savannah. Mama! Mama! Umuubo si Sabrina. Ano nangyari dyan? Nasaan si Sam? Mama, nakatakas siya. Nawawala si Sam, Mama. Malakas na umubo si Sabrina habang nakahiga sa sahig. Napatingin ito sa pinto at nakita si Sandro. Kuya. Ano? Nasaan ang Kuya Sandro mo? Narinig ni Savannah ang sigaw ni Sandro sa mga tauhan nila. Binaba agad niya ang tawag at tinignan ng ama na ngayon nakatingin sa kanya. Walang sumasagot sa linya ni Marco at sigurado siyang hawak ito ng mga kalaban. Savannah, focus. Tatawagan ko si Amelia. Kailangan ko silang iligtas, Dad. Nanginginig na ang boses niya. Tumango ito at tinapik ang balikat ng anak. Tapusin mo ang misyon mo ngayong gabi. Ito ang huli mong misyon. Malakas na umubo si Marco sa pang-4 na suntok sa kanyang sikmura. Galit niyang tinignan ng lalaki sa harapan niya. Sa gilid niya ay ang kanyang ama at ang anak ni Savannah na tulog at nakatali sa upuan. Tama na! Sigaw niya. Tumawa ang lalaki. Kulang pa yan, Montisilio. Buhay ang kinuha niyo sa amin. Buhay ng nanay at kapatid ko. E di sana. 5 kami ngayon. Kung di lang dahil dyan sa mga
Mayayamang katulad niyo. Wala akong kasalanan sa inyo. Wala kaming kasalanan. Nakikiusap ako. Tigilan niyo na ang lahat ng ito. Ito na nga ba ang sinasabi sa kanya ni Savannah, na kailangan niyang mag-ingat. Ngunit ngayon pakiramdam niya, kailangan niya ang babae at nag-aalala siya para dito. Tinignan niya ang tatlong lalaki na magkakapatid sa harapan niya. At ang isang matandang nakaupo at naninigarilyo habang nakatingin sa kanya. Walang kasalanan ng anak. Dad! Malakas na sigaw ni Marco nang suntukin ng ama niya. Nangilid ang luha sa mga mata niya. No, please, no. Ngumisi ang lalaki na nakulong sa basement nila Savannah. Tagal namin hinintay ang pagkakataon na to, Marco. Matagal-tagal kaming natahimik. Dahil buong akala namin malalagay na kami sa tahimik na buhay. Pero sa tuwing titignan namin kayo na masayang nakangiti sa harap ng tao at bumabalik ang galit sa puso namin. Umiling si Marco. Mabuti na lang at wala ang kanyang ina dahil hindi niya siguro kakayanin kung apat sila nakatali at walang magawa. Tinignan niya ang mga ito at mababakas talaga ang galit at sakit sa mga boses nito. Habang blanco na nakatingin sa kanya ang matandang lalaki na naninigarilyo. Ngayon, tikman niyo ang ganti namin. Katulad ng pagkamatay ni nanay. Ganon din ang ipaparanas ko sa inyo. Ganon din ang magiging kapalaran yung dalawa. Sigaw ng isang lalaki na siyang panganay. Wala kaming kasalanan. Walang kasalanan ng... Sabay-sabay silang natigilan nang bigla na lang bumagsak ang pinto at bumungad ang isang babae na dumudugo ang ulo. Sa likod nito ay si Savannah na nakatutok ang baril sa ulo ng babae. Nag-angat ito ng tingin, dahilan para makaramdam ng kilabot si Marco. Nagdala ng kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan nang makita kung gaano kalamig ang mga mata nito. Shaina, ang anak ko! Kulat na tawag ng matandang lalaki. Anong ginawa mo? Akmang susugod ito nang biglang may pumasok na isang babae na may dalang baril. Not so fast. Ngumisi si Amelia, napalunok si Marco, at napatingin kay Savannah na nakatingin ng diretso sa magkakapatid na nasa kanilang harapan. No, this is war. Bulong ni Marco. Binitiwan ni Savannah ang babae at malapad na ngumisi. Sa harapan niya ay si Amelia na may lollipop sa bibig. Tinignan niya ang anak na kalmadong nakaupo at gising na at si Marco na halos hindi na makilala. Anong ginawa mo sa anak ko? Ha? Mahina at nanginginig ang boses ni Giovanni habang yakap ang anak. Buhay pa yan? Saad ni Savannah. Tarantado ka? Nandito ka ba para iligtas ang tatlong to? Nandito ako para tignan ko ilang sugat ba meron si Marco nang sa ganon, mabilang ko rin ko ilang bala ng baril ang papasok sa katawan yung 5. Tumawa ang panganay. Mayabang ka? Agent ka? Kaya mayabang ka? Niwala ka pang kakayahan na meron kami. Tumawa si Amelia. Bro, teka. Kung di kalmado ang kapatid ko, baka ubos na kayo lahat dito. Lalo na nakatali ang anak niya sa maduming upuan. Huwag kang mangialam dito. Nagtatagis ang panga ng panganay na lalaki. Naglakad si Savannah. Papunta sa unahan at tinignan si Giovanni. Gusto niyang makipag-usap ngunit ang malaman niya ang ginawa nito sa mga anak niya. Gusto niyang iparamdam sa mga ito ang kakayahan niya. Alam ko kung bakit galit na galit kayo. Ngunit hindi naman pwedeng umabot sa ganito yung paghihiganti niyo. Huwag mong binabaliwala ang nararamdaman namin. Hindi namin kailangan ng sermon mo, Savannah. Dahil nandito kami para patayin kayong lahat. Kayong mga mayayaman na tao na walang pakialam sa aming mahihirap. Na hindi nyo naisip na kailangan din ng nanay ko ang ospital na yon dahil manganganak siya. Dahil kailangan niya iligtas ang kapatid namin. May sakit ang nanay ko, Savannah. Tumango si Savannah. Pero hindi yun rason para idamay ang mga taong to. Pare-pareho lang tayo may pinagdadaanan at okay. Naghihiganti kayo, ngunit sobra na. Sobra-sobra na yung ginagawa. Dahil yan ang gusto namin.
Gusto namin iparanas sa mga taong ito ang sakit at hinagpis at galit namin. Gusto naming mahirapan kayong lahat, lalo na mga Montisilio. Kung di ka lang sana nang alam, matagal nang tapos ang lahat ng to. Nadamay ang mga anak ko at wala nang rason para manahimik ako sa tabi. Dahil magmula nang idamay mo ang mga anak ko, para mo na rin akong kinalaban. Tinignan ni Savannah ang dalawang anak mula sa likod. Pumasok ang mga ito, suot ang itim na damit. Tumawa ang lalaki. Pasensya, ngunit ito ang ganti na gusto namin. Lahat tayo mamamatay. Kayo lang. Ngumiti ng matamis si Savannah. Namatay ang ilaw. Lahat nangangapa sa pagkilos. Ngunit si Savannah suot ang kanyang salamin. Upang makakita sa dilim, agad niyang sinuntok sa pisngi ang isang lalaki. Tinamaan ang paa niya ang lalamunan ng isa. Huwag kang duwag, Savannah! Lumabas ka! Sigaw ng panganay na anak ni Giovanni. Ngumiti si Savannah at tumakbo pa kaliwa at mabilis na sinipa ang lalaking nakulong sa kanilang mansyon. Naramdaman niya ang pagkilos ng mga ito. Dahilan para makuha ni Amelia ang mga baril at iba pang gamit. Tumawa silang dalawa. Dahil kailanman, hindi sila makikita ng mga ito sa dilim. Papatayin ko kayo, Savannah. Lumabas ka sa dilim! Nangangapa ito at panay ang ikot. Binalaan ko na kayo. Lalo ka na. Hindi niyo ako kilala. At mas lalong hindi niyo magugustuhan kapag ang pamilya ko ang kinalaban niyo. At akala niyo, natatakot kami? Sigaw nito at napahawak sa braso nang maramdaman ang matulis na kutsilyo. Bumukas ang ilaw at sa pangalawang pagkakataon, sabay-sabay na nagulat ang mga ito. Dahil sa pagbukas ng ilaw, kasabay nun ay ang pagputok ng mga baril sa kanila. Nanlaki ang mga mata nilang lahat, lalo na si Giovanni, na napalingon sa mga tao ni Savannah. You're under arrest, Mr. Giovanni Israel. Saad ni Savannah. Dad. Tawag ng panganay na anak. Napalunok si Giovanni at gustuhin man ng mga ito na lumaban, baka mapatay na sila. Ngumiti si Savannah at agad na tumango sa mga tao niya na mabilis ang kilos. Tinignan niya sila Sandro at ang mga kapatid nito na nakatayo ng tuwid at diretso ang tingin sa kanya. Dito na, matatapos ang lahat. At magmula sa araw na to, hindi na kayo makakagawa ng kahit anong illegal na gawain. Maswerte ka. Nagtagis ang panga ng lalaki nang sabihin yun. Nagpumiglas ito sa mga gwardya. Agent ako, at trabaho ko na ikulong ang mga taong walang ibang ginawa kundi sirain ang mundong to. Papalikan ka namin. Sisiguraduhin ko magtutuos tayong muli. Ngumiti si Savannah. Maghihintay ako. Pero pag nangyari yun, papatayin ko na kayo. Sinugod sa ospital sila Marco at abot-abot ang kaba ni Savannah. Ngunit kailangan niyang umalis at pumunta sa agency. Tinapik siya ni Amelia at ngumiti sila sa isa't isa. Anong balak mo? Ihintayin si Marco. In love ka na? Baka ikaw. Ganting balik na pangaasar niya kay Amelia. Shut up. Umirap ang babae. Natawa naman si Savannah at napatingin sa isang kotse. Bumukas ang bintana at nagtama ang paningin nila ng kanyang ama. Tumango siya at agad tinignan ng ambulance kung nasan si Marco. Tapusin mo ang trabaho mo. Ito na ang huling misyon mo, ate. Tinapik ni Amelia ang balikat ng kapatid. Ikaw na muna bahala kay Marco. Huminga siya ng malalim at sumakay sa kotse papunta sa agency. Ngunit hindi mawala sa isip niya si Marco. Hindi dahil sa pag-aalala, ngunit dahil hindi niya pa nasasabi ang tunay niyang nararamdaman. You did a great job, Agent Sav. All thanks to you and Mom, Dad. Napatawa ang matandang lalaki. May dapat ba ako malaman, Savannah? Gusto kong sabihin mo sa akin na lahat ng yan. Maliwanag ba? Hindi bilang superior mo, kundi bilang ama mo. Napalunok si Savannah at umiwas ng tingin bago tumango. Natigil sa pakikipagtawanan si Marco nang may mahagip ang mata niya at napaawang ang labi niya at mabilis tumakbo para puntahan ng dagat at makita kung sino ang nakatayo doon. Savannah!
Ganun na lang ang gulat niya na makita kung sino ang nasa harapan niya. Napalunok siya at di makapaniwala na napatingin sa babae. Ikaw nga. Hi! Hindi na napigilan ni Marco at agad niyang niyakap ito. Dahan-dahang yumakap sa kanya si Savannah. Ngunit humiwalay agad siya at pinagmasdan ang mukha nito. Bakit? Paano? Bakit hindi ako nakabalik agad? Bakit ka umalis? I was waiting for you. When I opened my eyes, wala ka na. Hinihintay kong gumaling ka at may mga inasikaso din ako, pasensya ka na. Natigilan si Savannah nang maramdaman niya ang pagtaman ng labi nito sa labi niya. Agad nang hina ang tuhod niya at hindi agad nakagalaw. Sa huli, napapikit siya at dahan-dahan na sinabayan ang labi ni Marco. Ngunit mabilis ding nangilid ang luha sa mga mata niya. Marco. Mahinang tawag ni Savannah sa pangalan niya. Ilang buwan, Savannah. Ilang buwan kitang hinintay, saan ka ba galing? Huminga ng malalim si Savannah. I resigned to our agency but I'm still part of it. Napagtanto ko na hindi ko pala talaga kaya na mawala ka sa paningin ko. Napagtanto ko na mas masaya pala ang normal na buhay kasama ka. Hindi ko kaya mawala sa paningin ko o buhay ko ang isang tulad mo, Marco. Gusto ko nandyan ako palagi sa tabi mo. Nangilid ang luha sa mga mata ni Marco. Savannah, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon nandito ka. Ilang beses kong sinabi na hindi ko kailangan na bumalik. At ilang beses ko rin sinabi na kliyente kita pero saan ako dinala ng mga paa ko? Sa'yo pa din. Hinawakan ni Marco ang kamay ng babae at pinagdikit ang noo nila. Napangiti si Savannah at hinawakan palalo ang kamay ng binata. Hindi ka na pwedeng mawala sa akin, Savannah. Kung kailangan ko itali ka sa tabi ko, gagawin ko. Huwag mo lang ako iwan. Ilang buwan ako nagtiis. Ilang buwan. Punish me all you want, Marco. Let me feel your rage. Nagtagis ang pangalang binata at ngumisi. Talagang pahihirapan kita. Parurusahan kita, Savannah. Napapikit si Savannah sa kakaibang pakiramdam habang nasa kwarto sila. Siya'y nakahiga at yakap ang leeg ni Marco. Napadaing siya at tinignan ng mga mata ng binata na nakatitig sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na mararamdaman niya ulit yun. Pero dahil sa ginagawa ni Marco, tuluyan na siyang nanghina. I love you. Bulong ni Marco at marahang niyakap ang babae. Napangiti si Savannah at hinawakan ang kamay ni Marco. That was hard. Pero gusto ko. Tumawa ng mahina si Marco. Paulit-ulit kong gagawin ang gusto mo, Savannah. Sa akin ka. Sa pagkakataon na to. Akin ka habang buhay. Akin ka sa hinaharap. Tuluyan ang napangiti si Savannah. Dahil kahit hindi sabihin ito ang gusto niya, mananatili pa rin siya sa tabi ni Marco. Napapikit siya at napabuntong hininga dahil alam niyang kalmado at payapa na ang puso niya. Mama, wake up! Tinapik-tapik ni Seve ang balikat ng ina. Mama, tara na po, swimming na po tayo. Dahan-dahan na dinilat ni Savannah ang mga mata at napatingin sa mga anak. Tinignan niya ang katawan at nakahinga ng maluwag na makitang may suot siyang damit. Asan si Marco? Inihintay ka po sa ibaba. Nakangising sabi ni Sandro na nakasandal sa pader. Bakit anong meron? Bumaba na po kasi tayo, Mama. Nakangusong saad ni Sam. Kumilos agad si Savannah. Kahit pahirap siyang maglakad. Inalalayan siya ng mga anak pasakay sa elevator hanggang sa makababa sila sa unang palapag. Tinignan ng babae ang dagat at nakitang nagkakagulo ang mga tao. Nangunot ang noo niya at mabilis tinignan ng dagat at nanlalaki ang mga mata na makita si Marco. Marco! Tawag niya. Tinignan niya sa gilid ang tela na nakatakip sa kung anong bagay. Hi, beautiful. Anong meron?
Tanong niya. Tinignan niya ang buong paligid at nakitang nandun ang pamilya niya at ganon din ang pamilya ng binata. Huminga ng malalim si Marco at tumugtog ang malamyos na musika. Napasinghap ang babae at tinignan si Marco na naglalakad sa harapan niya. Kinuha nito ang mga kamay niya. Dahan-dahan silang sumayaw at sumabay sa musika habang nakatingin sa isa't isa. Napakaganda mo. Bulong ni Marco sa kanya. Ang gwapo mo. Ngayong gabi. Handa ka na bang baguhin na apelido mo? Ha? Napaatras siya ng konti nang lumuhod si Marco. Dahan-dahan ding natanggal ang tela na nakatakip kung saan. Nanlaki ang mata niya na makita ang mga hindi inaasahan na salita mula dito. Gusto kitang pakasalan, Savannah. I want to marry you. Be my queen. Mahalin ang mga anak mo. At alagaan sila na parang mga anak ko. Tinignan niya ang mga anak na nakangiti sa kanya. At tila kumikistap ang mga mata nito. Ang kanyang mga magulang naman nakatingin at nakangiti. Masaya siyang pinapanood. At ang kapatid na tumango sa kanya. Savannah, will you marry me? Sunod-sunod ang pagtango ni Savannah. Kaya naghiyawan ng mga tao at nagpalakpakan ng mga ito habang nakatingin sa kanya. Sinuot nito ang singsing sa kanyang daliri at hinalikan ng buong puso ang labi niya. Napangiti siya at tinignan ng kanyang mapapangasawa. Sa akin ka habang buhay, Savannah. Sa'yo ako ng buong-buo, Marco. Nakangiting saad ni Savannah kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang taon, pumalakpak si Savannah nang makita ang isang building na ang anak niyang panganay mismo ang gumawa. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang panganay niyang anak na si Sandro ay isa na ngayong engineer. Pumalakpak silang lahat nang gupitin nito ang malaking ribbon at ngumiti sa harap ng maraming tao. Engineer na ang panganay ko. Saad ni Marco. Natawa naman si Savannah. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang aga niyang maging engineer. Ngayon, abala na siya sa paggawa ng mga bahay at mga building, gusali at kung ano-ano pa. Kagaya na nasa harapan natin ngayon. Sabrina naman, isa na ngayon doktor. Habang ang iba, nanatili bilang agent ng pamilya. Saad ni Marco. Napakabilis ng panahon, love. Matanda na rin tayong dalawa. Natatawang saad ni Savannah. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, hindi niya maiwasang maisip ang training na pinagdaanan ng mga ito. Ang bawat pag-iyak, pagbangon sa tuwing nasusugatan, at ang lihim na galit sa tuwing hindi nagagawa ng tama ang utos. Ngayon, nakikita ni Savannah na meron ng sariling desisyon ng mga ito at magkaroon ng sariling opinyon sa mga bagay-bagay. Congrats, kuya! Nakangiting sabi ni Sam. Ang laki ng gusali na ginawa mo ah. Ito rin ang una mong proyekto. Saad ni Sevi. Natawa naman si Sandro. Papasalamat pa nga ako nandito kayong apat eh. Kinakabahan kasi ako habang ginugupit ko yung malaking ribbon. Tumawa naman si Seven. Wapings mo nga dun kanina eh, dami namin pictures. Nang matapos ang ribbon cutting, nagkaroon ng malaking salo-salo. Nang sa ganon, ay ma-celebrate ang unang proyekto ni Sandro. Inasikaso ni Savannah ang dalawang babae niyang anak na ngayon ay 5 taong gulang. Dahil nang maikasal sila ni Marco, nabiyayaan sila ng kambal at 2 babae. Kaya naman tuwang-tuwa ang asawa niya dahil napaka-cute na mga ito. Mama, thank you for coming. Alam ko po na busy ka eh. Yumakap si Sandro sa ina. Hindi ako kailan magiging busy kung alam kong kailangan mo ako. Mahal na mahal kita, anak. Anyway, kinabahan ka ba? Di naman po. Alam ko kasi nandiyan kayo ni Daddy. Di ka kinakabahan? Di ka kinabahan? Promise, promise? Pang-aasar ni Sam. Oo nga. Sabi niya kanina para raw siyang dinadaga eh. Naku, wag niyo nang asarin niyang kuya niyo. Saad naman niya. Oo nga,
huwag niyo nang asarin yan si kuya. Baka di tayo gawa ng bahay. Natatawang saad ni Seven. Sa mga nakalipas na taon, maraming bagay ang nangyari. Dahil simula sa pagbabantay niya kay Marco, isa na siyang ganap na asawa nito. At ganap na may bahay sa kanilang pamilya. Nangyari ang gustong mangyari ni Savannah, ang magkaroon ng tahimik na buhay kasama ang mga anak. Sa katunayan nga niyan, agents ang natitira niyang mga anak at yun ay maliban kina Sandro at Sabrina. Sa ilang taon ding lumipas, nalaman na lang niyang nasa kulungan na sina Giovanni at ang iba nitong kasama. Mama, bukas po ang training namin ulit. Saad ni Sam. Nakita po namin doon si Tita Amelia. Kaya sabi po namin, turuan niya kami kung paano gumamit ng espada. Saad naman ni Seven. Pumayag naman. Opo, sabi niya lang may pagkita kami sa kanya. Sa nakalipas na taon din, aware si Savannah sa mga ginagawa ng kanyang anak. Alam niya na palihim itong sumasabak sa mga misyon at palihim na tumutulong sa agency para pagsilbihan ng bayan. Kaya naman sa tuwing uuwi ang mga ito, lagi siyang nakabantay para malaman kung may sugat ba ang mga ito o wala. Ngunit, dahil sa sinabi ng kanyang asawa na magtiwala sa mga anak, ginawa niya ang bagay na yon at pinipilit na alisin ang pangamba at takot sa kanyang puso. Ingat kayo palagi kapag may nangyaring, Mama, okay lang po kami. Saad ni Sevi. Isa pa po, nandiyan naman si Sabrina at ang ospital. Di ba ate? Tanong ni Sam. Napairap si Sabrina. Hindi ko kayo gagamutin kapag malubhay ang sugat niyo. Hahayaan ko kayong pagalitan ni Mama. Natawa naman si Savannah at napailing sa kanyang mga anak. Nang matapos ang event, umuwi rin sila sa mansyon dahil tulog na ang kambal. Habang pinagmamasdan ni Savannah sina Marco at ang 5 anak, wala siyang maisip na kahit anong pagsisisi sa mga naging desisyon niya sa buhay. Thanks, babe. Saad ni Marco. You're welcome, love. Napangiti si Savannah at agad na huminga ng malalim. Dahil sa huli, alam niyang hindi siya madidismaya sa mga anak niya dahil alam niya sa sarili na nagtiwala siya at tinuruan niya ang mga ito dahil iyon ang pangako niya bilang ina ng mga ito. At ang kanyang mga anak naman ay masunuring mga bata at habang lumalaki, alam niyang magiging responsableng tao ang mga ito. Masaya si Savannah, masaya si Marco habang pinagmamasa ng kanilang kambal na anak. Humiga sila sa tabi nito at sa pagkakataong yun doon na sila nakatulog. Dama nila ang kapayapaan sa kanilang puso. Yun ang kanilang pangarap. Ang mapayapang mamuhay at walang ibang iniisip, kundi kasiyahan para sa kanilang pamilya. The end.